Ang bilang po ng ating grupo-grupo dyan sa Senado ay 13-11. 13 po ang parte ng majority. Grupo po nila Cayetano. 11 naman po ang grupo ng minority. Yung grupo po nila Tito Soto. Doon sa 13 kasama si Bato na isang pugante. Let's assume, magbotohan ulit dyan sa Senado. Mawawala na po. -1 yan. Magiging 12-11 na lang po yan. 12 ang majority, 11 ang minority. Si Jinggoy Estrada kakasuhan na po ng plunder. Si Chis Escudero, malapit na rin po sampahan ng kaso. So kung 12 na lang po yan, tanggalin natin si Estrada, magiging 11 na lang po yan. Maikulong na si Chis Escudero, magiging 10 na lang yan. So, malaki po yung chance na mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Yun ang dapat. Kasi hanggat nandiyan si Alan Peter Cayetano, kahit ano pang gawin yan, yes, nag-convene agad ng impeachment court agad-agad, may dugong dilis pa rin yan eh. May dugong Duterte pa rin yan. So baka hindi pa rin maging patas yan sa pagdidigo dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. And we have to remind, paulit-ulit ito ka-coffee ha, hindi political persecution ang ginagawa kay Sara. Hindi propaganda lamang ang ginagawa kay Sara. Ang nangyayari kay Sara, inuusig siya ng batas dahil siya po iwinaldas ang kaban ng bayan ng confidential funds. That's the first one. Meron siyang yaman na hindi maipaliwanag na according sa Anti-Money Laundering Council, pumalo po sa 6.7 billion pesos ang total transactions. Nanuhol po siya ng mga kawani ng OVP at ng DepEd every month. Sinusuhulan niya 30,000, 50,000. Anong kapalit nun? Diba? Umamin mismo yung mga nasuhulan dyan. At pang-apat, pinagtangkaan niya po yung buhay ng presidente. Inciting to sedition po yan. Malinaw na malinaw po yan. Yan po yung nasa articles of impeachment. Huwag tayo magpapabudol. Hindi ito propaganda, hindi ito political persecution laban kay Sara Duterte. Siya ay nagkasala, siya ay dapat litisin, at dapat siya ay managot sa mga kasalanan niya. Due process po ito. Binibigyan siya ng chance na magpaliwanag sa House of Representatives. Never siyang nagpaliwanag sa Senado. Kabay, dapat po siyang magpaliwanag. As simple as that, ka-coffee. Ganyan lang po yan, no? Singilin natin yung mga dapat nating singilin. Kapag nagkasala ka, abay dapat magbayad ka. Hindi pwedeng absuelto ka kasi masasara yung tao eh. O pwede naman palang gawin yan eh. Di ba? Iiwas na naman. Iiwas sa pananagutan yang si Sara Duterte. So exciting ang impeachment trial. Kaya nga kung matatanggal si Cayetano, mas magiging patas yan. Buksan yung mga financial transactions niya, etc. At the end of the day, sige, kahit hindi ma-convict si Sara Duterte, let's assume na mas marami pa rin po ang DDS senators dyan. Kasi 9 votes lang ang kailangan ni Sara Duterte, maabsuelto siya. Panalo pa rin po tayo. Hindi tayo talo. Diba? Dahil nabulgar po ang katotohanan. Nabuksan yung mga financial records. Napakita po yung mga transactions ni Sara Duterte. Yung unexplained wealth, kahit papano nagkaroon ng mga ebidensya na ipresenta. Nalaman ng taong bayan yung kalokohan ni Sara Duterte. Yes, if ever, nanalo siya sa botohan, pero nanalo po ang taong bayan dahil nabulgar yung kanilang kalokohan. Nasa mga tao na lang yan kung iboboto siya, kung tatakbo siya sa pagkapresidente.